Naimbag na aldaw kinyayo amin kailyan and welcome back to my channel. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa Tito Manny TV. Ano na po ba ang nangyayari kay Senator Amy Marcos? Si Senator Amy Marcos po na kapatid ng ating presidenteng Bongbong Marcos. Bakit po ba na imbis na suportahan niya ang ating presidente, isa pa po siya sa mga nangunguna sa pagtuligsa, sa pagkontra, sa mga ginagawa ng ating presidente para sa ating bayan. Okay lang kung paminsan-minsan may nakikita kang mali sa ginagawa ng kapatid mo, pero ito sunod-sunod eh. Halos wala ka talagang pinapaboran sa ginagawa ni President Bongbong Marcos. At ang height po ng lahat ng ito ay ang pagpabor mo, ang loyalty mo ay nasa mga Duterte. Akala ba namin mga Ilocano, ikaw ay isang Marcos? Pero bakit parang hindi Marcos ang iyong kinikilos? So panoorin po natin itong video na to. Ginawa ko po ito sa aking isang channel sa Usapang Tito Manny at kayo na po ang humusga. Ano po ba talaga ang agenda ni Senator Amy Marcos na imbis na paboran niya ang kanyang kapatid ay mas pinili pa niya na suportahan ang mga Duterte? Ano kaya sa tingin ninyo ang binabalak ni Senator Amy? Let's all watch this. Ito po ay tungkol dun sa Tan-Ok Festival kung saan nagsalita po ang ating butihing senador at kapatid ng ating presidenteng Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Kasi may mga pumapalag sa kanyang sinabi dahil yun ay supposedly ay isang masayang pagtitipon, isang festival. Pero iba na naman ang drama ni Senator Amy Marcos. Pakinggan po natin ito. Sa ating mga opisyal, ang magigiting at magagaling na mayor, vice mayor, ang ating mga bokal, sa inyong lahat, happy Tan-Ok. Again, tuwang-tuwa po ako na makauwi muli. Nakarigrigat launayan apo na banugan. Ngem kano pay ha saan ang nagrigat ni Maysa a Marcos. Adun tinamagulwan. Ada kayo makagurapay kanyakon. Ngem adamet latta dagiti agtultuloy as sumusuporta. Kilala ninyo ako, hindi ko ugali ang sumuko sa probinsya, sumuko sa pamilya. Hanggat kaya pa natin. Kakayanin natin kahit mag-isa. Kahit ginigipit, kahit pinipigilan, kailangan kong lumaban para sa inyo, para sa atin, kahit ako ang pinaka nasasaktan. Sabi po niya, Ate Amy ninyo, pagod na raw pero hindi susuko sa laban. Hanggat kaya ay kakayanin niya ang laban kahit mag-isa sa kanyang pahayag sa pagbabalik Ilocos Norte para dumalo sa Tan-Ok Festival. Part ng kanyang speech, kilala ninyo ako. Hindi ko ugali ang sumuko sa probinsya. Hindi ko ugali ang sumuko sa pamilya. Hanggat kaya pa natin, kakayanin natin kahit mag-isa. Kahit ginigipit, kahit pinipigilan, kakayanin ko para sa inyo. Para sa atin, kahit ako ang pinaka nasasaktan. Comment po ng mga netizens dito sa sinabi niyang, kahit ako ang pinaka nasasaktan. Si Ate Amy nga daw ba talaga ang talagang pinaka nasasaktan o si President Bongbong Marcos? Sabi pa niya, hanggat kaya pa niya, kahit na daw mag-isa. Bakit niya sasabihin mag-isa? Andyan si President Bongbong Marcos. Hindi ba pamilya sila? Ano kaya tong drama ni Ate Amy na kahit mag-isa siya? Andyan ang pamilya niya. Andyan si President Bongbong Marcos. Sino ba ang tumatalikod kay President Bongbong Marcos? Hindi ba siya? Siya mismong ate? Hindi naman siguro tanga o hindi tayo marunong makiramdam sa mga ginagawa ni Ate Amy sa kanyang kapatid. Tapos magdadrama siya, kahit siya na lang daw mag-isa. Hindi daw niya ugali ang sumuko sa pamilya.
Bakit parang sinusukuan niya si President Bongbong Marcos? Alam ko po, mahal ng taong bayan si Senator Amy Marcos dahil siya po ay miyembro ng Marcos family. Pero bakit kung magbabasa kayo sa social media, parang sinukuan na si Senator Amy ng mga Marcos loyalist dahil sa kanyang mga pahayag, dahil sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang pagkontra sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Mahal po namin ang buong Marcos family dahil kami po ay mga Marcos loyalist. Pero yun po ang nakikita namin, nararamdaman namin sa mga ginagawa ni Senator Amy Marcos. Tapos sinasabi niya, ginigipit daw siya. Sino po ba ang gumigipit kay Senator Amy? Sabihin niyo nga po kung sino ang nanggigipit kay Amy Marcos. At tayo bilang Marcos loyalist, ipagtatanggol po natin si Senator Amy dahil yan po ay isang Marcos. Kaya lang, hindi naman siguro magkakamali ng pakiramdam ang napakaraming mga loyalista na naguguluhan na sa mga pinapakita ni Senator Amy. Nakakalungkot po talaga. Ako pag nababasa ko, sa akin na lang comment section, kung ano ang mga sinasabi nila tungkol kay Senator Amy. Nalulungkot po ako. Kasi alam po naman natin ang mga loyalista. Dahil loyalista tayo, we support the Marcos family. Yung buong pamilya po ng mga Marcos. Ngayon, may mga mababasa ka na hindi daw kaya may inggit o selos itong si Senator Amy sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Dahil si PBBM ang ginawang administrator ng kanilang ama. Kaya nga nasabi ni President Bongbong nung sila ay nasa Hawaii, as the head of the Marcos family, na siya ang tumatayong head of the Marcos family. Dahil nung time na yon, wala naman si Amy Marcos sa Hawaii. Siya po ay nasa ibang bansa. Yan po ay napanood natin sa pelikulang Martyr or Murderer. Bakit daw wala si Amy Marcos sa tabi ng kanyang ama nung ito ay malagutan ng hininga? Well, alam ko may dahilan si Amy Marcos kung bakit wala siya sa Hawaii noong mga time na yon. Hindi ba parang si Apo Lakay pa ang nagpalayo kay Amy Marcos? Yun naman po ang nababasa natin. Selos daw sa kainggit. I hope hindi. Sana nga po ay hindi totoo yan. Dahil sinabi po ni Senator Amy na walang makakapaghiwalay sa kanilang magkapatid dahil sila ay galing sa iisang puno. Pero bakit ngayon sasabihin niya na kahit siya ay mag-isa, ipaglalaban daw niya, kahit siya daw ay ginigipit? Sino nga ang nanggigipit sa kanya? Dahil kung pinaglalaban po ng mga loyalista si President Bongbong Marcos, alangan naman na hindi natin ipaglaban si Amy Marcos kung alam natin na siya ay nasa panig ni Bongbong Marcos. But the way things na nakikita natin, isa pa nga po si Senator Amy na kumokontra sa mga polisiya at sa mga gustong gawin ni President Bongbong Marcos para sa ating bansa. Maririnig mo na ang tingin ni Amy Marcos sa sarili niya ay laging tama, na puro mali ang ginagawa ng kanyang kapatid. Well, kami po as BBM supporters ay nasasaktan din na marinig namin mismo sa bibig ng kapatid ng ating presidente na isa siya mismo. Kung minsan nga siya pa ang nangunguna sa pagkontra sa mga gustong gawin ng ating presidente. Sa sama nga ng loob ng mga BBM supporters, may mga comments pa na below the belt na. Hindi ko na po babanggitin dahil medyo personal na po yan. Kung totoo man o hindi yung kanilang mga aligasyon, labas naman po yan sa pinag-uusapan natin. Lalo na po dun sa mga masyado ng personal. Kasi dun sa last statement ni Senator Amy, kahit daw ginikipit, kahit na pinipigilan, kakayanin daw niya para sa inyo. Well, ito yung sinabi niya sa harapan ng mga Ilocanos. Para sa atin, kahit ako ang pinakanasasaktan. Kakayanin daw niya. Anong ibig niyang sabihin? Siya lang ang nagmamahal sa mga Ilocano o sa mga Pilipino at ang ating presidente ay walang ginagawa? Para kanino ba ang ginagawa ng ating presidente? Si Senator Amy ba talaga ang ginigipit? Siya ba talaga ang pinipigilan? O ang ating presidenteng Bongbong Marcos? Kaliwat kanan ang bumabatikos, kaliwat kanan ang gustong pabagsakin ang ating presidente. Anong suporta ba ang narinig natin mula kay Senator Amy? Nung sabihin niya na walang makakapaghiwalay sa aming magkapatid dahil iisa ang punong pinanggalingan namin? At itong pinakahuli, siya daw ang pinakanasasaktan. Well, para po sa amin,
ang pinakanasasaktan po ay si President Bongbong Marcos. Lalo na nang hindi pinagtanggol ng kanyang kapatid na si Amy Marcos, ang ating presidente, sa mga tirada, sa mga pagmumura, at sa mga akusasyon na ginawa ni former President Rodrigo Duterte. Hindi po makakalimutan ng mga Bongbong supporters na imbis na ipagtanggol ni Amy Marcos si President Bongbong Marcos, ay pumanig pa siya sa mga Duterte. So maaalis ba natin sa mga Marcos loyalists kung sabihin man nila na tinatalikuran nila ang pagsuporta kay Senator Amy Marcos? Huwag naman po sanang umantong sa ganon. Dahil kahit na po magkawatak-watak na ang lahat, kahit na ang unity, huwag lang pong magkawatak-watak ang pamilyang Marcos. So ayan po, bukas po ang ating comment section para sa inyong mga komento, sa inyong mga opinion, at sa inyong palagay kung bakit ganyan po si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Ano kaya ang totoong nasa isipan ni Amy Marcos? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.